Posibleng maapekto ng eleksyon sa Mayo ng sunod-sunod na insidente ng pambobomba sa transmission towers ng kuryente sa Mindanao. Pangamba ng isang mambabatas, baka mauwi raw sa failure of elections ang kakulangan ng supply ng kuryente doon. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Ilan ang mga ito sa mga transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Mindanao na napinsala sa pambobomba ng mga di pa natutukoy na salarin. Binomba ang Tower 15 ng Agus Tuquibaue sa Lanao del Sur, ang ikalawang pambobomba sa NGCP Tower ngayong taon. Mula January 2015, 18 insidente na ng pambobomba ang nangyari. We are facing the May 9 elections and what will happen if we don't have the supply, and so our classrooms, our voting precincts will be dark, and how can we have the election? How can we have an election that will be credible? So we might have a failure of election in Mindanao. We have seen a certain kind of pattern whereby the year prior to the national elections, there were a lot of bombings. Problema rin ang right-of-way claims. Ang ilang may-ari raw ng mga lupain ayaw papasukin ng NGCP para maisaayos ang ilang binombang transmission towers. Ang pamilya Sambitori, sinabing hindi raw kasi sila nababayaran sa kanilang lupa ng Transco. Kung hindi namin to i-address, kailan pa po? Kailan po kami bibigyan ng pansin ng gobyerno? For more than 42 years, hindi po kami pinapansin. Ipinaubayan ng Transco sa DOE ang pagbibigay ng komento sa usapin. Sabi ng DOE, there are discussion on a possible creation of a joint task force that would involve the local government units, the military, PNP, DILG, of course NGCP, and possibly the Department of Energy. 5 transmission lines ang apektado dahil sa pambobomba. Hindi makuna ng kuryente ang Agus 1 at 2 power plants na nakakonekta sa iisang transmission tower na binomba dahil ayaw raw makipagtulungan ng may-ari ng lupa. 260 megawatts ang total capacity ng dalawang planta. Ayon pa sa NGCP, tila sadyang tinaniman ng mga puno at tinayuan ng mga bahay ang ilalim ng mga transmission line na delikado dahil posibleng tumama ang mga puno at struktura sa mga linya ng kuryente. Sabi ng NGCP, ang mga nagtayo ng mga bahay, binabayaran nila at pinibigyan ng materyales para lumipat sa ibang lugar. Pero sa ilalim din ng ibang transmission line ng NGCP lilipat. Naipaalam na raw kay Pangulong Noynoy Aquino ang tungkol dito. Sa susunod na pagdinig ng House Committee on Energy ay ipatatawag ang PNP at AFP. Nais kasing malaman ng komite kung bakit napakarami ng tore ng NGCP ang binobomba at mahigit 20 kaso na rin ang naisampa pero wala pa ring naaarestong suspect. Siniguro naman ni Communications Secretary Herminio Coloma Jr. sapat ang power supply sa eleksyon. Ginagawa raw ng pamahalaan ang lahat para mabantayan ang transmission towers. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting.